Niyaya ko sa restaurant, sabi ko, ano gusto mo kainin? Sabi sa akin ng asawa ko, kahit ano. Umorder ako. Paglapag ng pagkain, sabi sa akin, ba't ito in order mo? Akala ko kahit ano, wag lang to. Wala ka talagang alam eh. Pag mayayaman, let's go to the palengke, wanna see the fish. Unang dating ko sa LA, saan ako dinala? Sa Filipino food. Pinakain ako ng bulalo, adobo, sisig, sa pansit biyo. Nalaan niyo ba yung usog? Sino dito? This is a rich crowd. Have you experienced usog just to taste the life of poverty? Ang usog para sa mga ano lang, no? Mga middle income pababa lang, no? Wala pang nauusog sa mga village, di ba? Yung tinatawagan ka ng guard daw sa Alabang, no? Hello, excuse me, yes. Can I talk to, to Mrs. Yu? Yes po. Dumaan po yung Mercedes yung sa tapat ng bahay nila, Mrs. Lim. Masakit po yung tiyan ng anak niya. Apo. Pasend na lang po ng saliva. Hello, ako si Alex Calleja at alam mo ang pakiramdam ko ngayon, surreal. O baka mamaya pa-spell nyo sa akin kaya wag na lang. Ito na lang, sobrang ano ko ngayon, parang hindi makapaniwala dahil guest ako sa Corina Interviews. Yes, ako ang i-interviewin, kaya tara na. At isa siyang manunulat, producer, podcaster, aktor, premyadong stand-up comedian sa Pilipinas. Magaling pa man ligaw ng mga nakatatanda sa kanyang babae. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Alex Calleja is in the house! Yes. Woo, woo, woo! Madam Kay, nako, hello po. Hello sa mga... alam ko yung mga banat mo dyan kay ano ha, kay Pat Pidasa ha. Yung mga hirit mo, halatang-halatang magaling ka sa nakatatandang babae. Eh, paggalag lang kay Pat P. Ganun ba? Hindi talagang ano ka, matrona killer. Ano ang say mo doon? Matrona killer. Hindi naman. Basta okay kasing kausap yung mga medyo may experience na. Kasi ang hirap, minsan nakakaano din yung mga bata-bata sa'yo dahil papaliwanagan mo pa yung matatanda. Hindi lang yun, naabunuhan mo ng magagastusan mo ng malaki yung babaeng si Pat P, bata. baka pwede na akong gastusan din kahit paano. Hindi ba? Nakaipon-ipon na rin yun eh. Sabi ko na nga ba eh. Pag maraming aritos, pag marami kayong mga suot na alahas, huwag kayong lalapit kay Alex Calleja. Siguradong soft target ang tawag sa inyo. Hindi, si Pat P naman nagpakita naman siya ng motibo. Ganon! Ay! Naku, Pat P, dapat makuha natin ang side mo dito, ha? Itong si Alex, ano yan? Sa palagay mo ba ang isang komedyante, ipinapanganak ng tumatawa imbis na umuuha? Ganon ba yun? Hindi naman siguro, pero yung uha, dahil pinalo ako ng doktor, mapapaiyak. Nakakatakot naman pag pinalo ka tapos napatawa ka pa, baka bitawa ka ng doktor. Pero naniniwala ako na galing, may pinagugutan ng komedyante. Ba't siya naging komedyante? At nagkataon lang yung pinagugutan niya, ginamit niya nakakatawa ngayon. Pero galing karamihan yun sa isang malungkot na pangyayari. Totoo ba? Oo, kaya karamihan sa mga komedyante, may depression, may lungkot. Kasi yung filter, baga sa sala, malungkot, isasala ako para makita ko yung nakakatawa. Pero yung lungkot na pakiramdam, naiwan sa amin. Totoo. Oh, very critical thinking kami. Parang tinignan nyo siya sa isang aspeto, tinitignan namin niya sa iba't ibang anggulo para makita yung nakakatawa. Teka muna, tsaka na tayo sa filter. Dito muna tayo sa kapanganakan mo. Oo. So, ipinanganak ka na ordinaryong bata. Kumbaga, hindi naman yung 5 years old ka pa lang, nagpe-perform ka na. Una-una, 42 years old din nanay ko na pinanganak ako. So, menopause baby ako. So, yung matanda sa akin, 6 years older than me. So, tanggap niya na siya ang bunso. So, pumapasok ako sa mundo niya na aagawan ko siya. So, alam niya na kalaban to. Tapos, pang-10 ako sa anak. 10 kayo? Oo, nung buntis yung nanay ko, buntis din yung ate ko.
So Wow. yung galit na galit yung ate ko doon sa nanay ko kasi sinabayan pa siya, 42. So, Pero sabi nila kapag medyo may katandaan ng nanay, matalino yung batang hindi, lumalabas. medyo isang saltik lang, may saltik naman, may isang ganun lang, medyo nakuha ko lang yung sakto. Okay. Kaya medyo na, ano pa, yun, pinanganak Magandang ako ng ganun. Kaya, ang nag-alaga sa akin technically, yung mga kapatid, parang ginawa kong laro-laruan dahil ako yung pinaka-laro-laruan nila eh. Sampu kayong magkakapatid. Oo. Kaya naman pala kayo naghirap din. Pero yung kwento ng kahirapan ng pamilya ni Alex, iba pa yun. Kasi ang lolo niya, governor dati ng Albay. Yes. Right? Okay. So yung tatay mo, Yung tatay ko na bunso, dahil nagkasakit, naduling, inasikaso mabuti ng lolo ko para hindi ma-feel parang may inferiority complex. Umabuso ngayon yung tatay ko. naduling ang tatay mo. Oo, Pero okay, bakit siya naduling? Nagkasakit daw, may mga convulsion dati, pang hindi mo naagapan, Oh. naduduling, hindi naibalik yung mata, Oh. duling siya. Okay. Tapos, naawa yung lolo ko, binigyan ng mga luho niya. So, siya yung parang black sheep ng pamilya. Mayaman kami, according sa mga kwento na lang Hindi mo Kasi na bunso naramdaman. ako hindi pa ako pinapanganak nun eh. So, lumuwas yung pamilya namin sa Maynila. Yung nanay ko kasama yung tatay ko kasi akala nila mas magandang buhay sa Maynila. Okay. Kaya nung pinanganak ako sa Maynila, ako lang ang pinanganak sa Maynila. Ah, Sa Pabella. Alam niyo naman yung Pabella? Ano yun? Mga charity ward yun. Correct. Pamilya naman kayo doon. So, taga Santa Ana kami dahil wala na kami naubos ng kuya ko. Remember, 25 years ang tanda ng kuya ko. So, naubos niya yung budget na paglipat namin. Ang tatay ko naman nagtatrabaho sa train. Kaya pa, balik-balik na sa Maynila. Naghirap kayo, kumbaga. Oo, mahirap. Pag lumipat kami sa Maynila na may pera, kaya lang nung naubos yung pera dahil nga sa kuya ko na, ang nanay ko ngayon na bumubuhay sa amin, hanggang hindi namin mabayaran yung bahay, napalipat kami sa container van. Sa container van kayo tumira. Tumira kami yung container van. Yung kasi sa Lamayan, alam niyo yung sa Mandaluyong Bridge, may isang area doon na lagayan ng yung mga six-wheeler. Oh. Kasi minsan nagpapalit-palit ng container van. Container van, every 3 days pinapalitan. So palit bahay kami ng palit na palit every 3 days. Paano yung muebles? Hindi, ano yun? Labas. Labas- Pasok. labas- Konti na pasok, naman. labas- Siyempre, pasok. may makakapundar ng mga salat. Ano doon? Alam naman mga chandelier na nilalabas namin. Siyempre, konti lang. Konti labas lang. Karton-karton lang yun. Totoo ba? Totoo. Tapos, Paano ang CR? sa Pasig River, walking distance. Event, pag i-EBS ka doon, event. Papalakpakan yung mga kalaro mo. Woo! Tapos, ang igiban doon sa kanto, may bayad yung igiban, nag-iigib kami. At hindi namin masara yung pintuan. Kasi ang container van, pag sinara mo sa labas, hindi ka makakalabas sa loob kasi walang bukasan yun. So may kalang lang yun. Ang lamig sa gabi, ang init sa tanghali. Tandang-tanda ko yun. Totoo ba? Mga 3-4 years old. So hindi pa naman nangyayari na naipit kayo sa loob dahil by accident nasarado. Wala Wala kasi pa nga. naman. Unless, kaya nga hindi kami napag-away sa mga kapitbahay. Dahil ang kapitbahay namin, container din. Oo. Ang ang away doon, isasara yung container mo. Parang gano'n ang away namin doon. Okay. Pero ang init ng bakal. So gaano kayo katagal nagtiis sa loob ng container van? Mga 2 taon. Wow. Pero ang lipat namin, kala mo na bumuti. Hindi. Yung ate ko, may nag-offer sa kanya na i-demolish yung bahay nila. Sa Santo Domingo na to Santa Ana, Santo Domingo, i-demolish yung bahay. Bago i-demolish, pinatira muna kami ng 1 taon. Ay, nako. So medyo sinwerte naman. Hindi, kasi yung kahoy niya, na pag natatandala mo, nabubutas na sa loob eh. Tapos may nakapasok na balimbing na puno. Oh. Basta, condemn na siya. Condemned, Pero okay. 3 floors. Okay. So yun, mga 1 taon kami doon kasi i-demolish. Pero parang haunted daw yung alala ko noon kasi mga 4 years old. Hanggang lumipat naman kami doon sa Alabang, Kupang Alabang. Sa may Muntinlupa yun. Kasi tabi ng rilis ng tren yun. Tapos doon yung bahay namin, binabaha yun. Pero doon kami lumipat kasi yung tatay ko, pag dumadaan doon sa tren, binabatuan kami ng gulay doon sa bagahe. Kasi walang istasyon doon, di ba? Pag dadaan... Ano yung kupit? Hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung gulay na yun. Basta 2 sako, tapos tuloy-tuloy andar, tapos kukunin namin yun. Totoo ba? Yan ang Grabe. buhay namin. Yun ang buhay namin sa Alabang. Grabe, Alex. Yung pinagdaanan mo. Oo, tapos pagkatapos, 1 taon lang kami doon, 2 taon. Bakit kami lumilipat? Kasi hindi kami nakapagbayad ng bahay. Imbis, ang titiisin mo 3 buwan hanggang di nakakalata. Pagka imbis na pag magdedemanda na, papalisin na lang kami. Ito, libre ng 3 buwan. Teka muna. So, nanggaling naman sa yaman, governor ng lolo mo, governor ng Albay. Bakit kayo naghirap? Naubos yun kasi nagkahatian.
Di ba may hatian magkapatid? Yung tatay ko hindi nabahagian kasi nga black sheep. Kaya lumipat na lang dito sa Manila. Kaya kalye, mayayaman, yung iba, yung mga pinsan ko. Pero kami hindi kasi nga si Raulo tatay ko eh. At yung nanay mo, kailangan nasa bahay. Dahil nga, akala ko sugarol lang ang nanay ko at ang kuya ko. Pero ang source pala, pagiging babaero ng tatay ko kasi ang ginawa ng tatay ko, para makapambabae siya, tinuruan niya magsugal yung nanay ko. Para pag nagmamadyong, hindi makatayo, siya Nang bababae. Alam niyo ba kung gaano kababae ang tatay ko? Yung nanay ko nakatunog na may sa Bicol may babae, dinala dito ng tatay ko. Natunugan niya kung saan yung bahay. Sinundan niya yung bahay, yung babae, nabangan niya. Gabi raw, nakita niya yung babae pumapasok sa kwarto. Pagpasok, sinulak niya. Pagpasok niya sa loob, nagulat siya. May picture niya sa kanang daddy ko. Sa Sa bahay ng babae. Sabi niya ngayon sa babae, ba't may picture ako? Para daw po kilala ko kung sino kayo. At makaiwas. Ano ba? Totoong story. Totoo ba? Marami ka pa mali. Huling-huli na. Pero naabutan ko yon, kwento na lang sa akin yun ha. So, yun. Paglipat naman namin mula sa Alabang, nag-San Andres kami. San Andres Bukid, yung anak bayan, yung may mga nagrarambol. Okay. Natandaan kong bayan namin no, kasi may palubog naman yung saig namin dahil kanal sa ilalim. Ayun, kasi... May mga pets kami. Ano? Daga. Sabi ko na nga ba? Pinangalanan nyo? Dami nila eh. Hindi ko na mamukaan eh. So, mga 7 years old ka nung ma-realize mo daw na kayo ay mahirap. Oo. Bakit? Kasi nung nasa San Andres kami, ang gulo-gulo ng lugar na yon, hindi kayo makalipat. So, nalaman ko talaga na nag-aral ako sa public school nun, sa Epifanio de los Santos, na naglalakad ako pa uwi. Linalakad ko yung EDSA, Epifanio de los Santos Elementary School, sa bahay namin. Alam ko mahirap kami kasi kahit magulo yung lugar namin, alam mo yung lugar namin na pagka nasusunugan, hindi kami nakakalikas kasi inintay lang, nalalangin na lang kami na mukhang malayo pa yan, huwag tayong umalis. So, ando doon kami lahat sa isang bahay. Alam ko nakakakita ka sa mga programa mo ng mga bahay na magkakasama. Kami, 4 na pamilya sa isang bahay. 4 na pamilya, may mga asawa at anak, may pamangkin. So, away-away. Ayun, syempre, ganun talaga. So, yun. Pero, doon sa San Andres, saka na ako lumipat sa Bangkal, 1980. Yun, medyo umayos-ayos ang buhay namin. May apartment kami. Bakit? Kasi yung ate ko, nagja-Japan na. Kami ang pioneer ng mga Japayuki, yung ate ko. Ba? So nag-Japayuki Oo. si ate. Nagtatrabaho yung ate ko kay GMA Super Show kay Herman Moreno, yung Lay Philippines, nagpapadala yun sa Japan, mga cultural dancer. Ang tawag pa nun, cultural dancer. Pero bago kayo dumating sa punto na medyo umaayos na ng konti ang buhay, ano yung imaginary beefsteak? Paborito daw ninyo yun. Sa ano yung imaginary beefsteak? Nung bata ako, natuto ako ng imagination. Siguro nakatulong sa comedy ko yun, no? Yung imaginary beefsteak, di ba yung beefsteak? Oo. Lahat ng sangkap ng beefsteak, tanggalin mo lang yung baka. Eh di walang beef. Kaya nga imaginary. Ganon. Oo, may sibuyas, toyo, Oo. tapos konting kalamansi, tapos kunyari may beefsteak. Ayun, kanin na lang ang katawan. Kanin na lang, tapos imagination lang. Ayun. Yun ang natutunan ko sa nanay ko. So talagang dahil sa kahirapan, yung imagination mo, creativity mo, Oo. talagang doon na At nagiging maboka ako. fertilize. Kasi nung pinanganak ako, mga 11, 12, lumalabas yung balat ko sa muka. Ang alam ko lang balat, pero of course, eventually nalaman kong nibo sa pota, is a condition of the skin. So, mahirap pa kami, meron pa akong parang facial defect dito na nahiya ako sa mga kalaro dahil biniloloko kong black eye, scar face. So, pag mag-usap ako sa mga girls, side view. Kahit 11 years old na ako, medyo may 11 years old pa lang, meron ka na daw girlfriend eh. hindi girlfriend, ako na biktima. Totoo, bakit? Ganito, Paano? may kabarkada akong kasing edad ko. May ate siya. Yung ate niya, may barkadang babae na naglayas, natira sa kanila. Tapos nagiinuman nung hapon, nagtutruth or consequence. Okay. Tapos ako yung ginawang dare. Ibang klase ka. Taga-CEO yun. Tatabihin ko yung pangalan, Michelle ang pangalan. Wow. Short hairs, tanda ko. Pero itong ironic, kausap ko yun sa telepono. Landline pa ang usapan noon, 80s. Tapos may extension sa taas. Pagbaba ko, sabi pa naman ng tatay ko,
Ang bata-bata mo pa, nabababae ka na. Gusto ko siyang sagutin nun na, look who's talking. Look who's talking. Pero hindi ko na sinagot. Siyempre, ayoko masampal eh. Pero nakailang pamilya yung tatay mo? 4. Kami original. Oh, okay. At sa totoo lang, mawiweirdan kayo sa relasyon ng nanay ko at tatay ko. Pero pinanganak na ako noon, ganun ang sitwasyon, kaya wala na ako magawa. Pag dumadalaw ang nanay ko sa tatay ko sa isang lugar na alam niya ando doon ang babae, nakatira doon, accepted na ng nanay ko, ang protocol nila, yung babae doon, matutulog sa sala, ang nanay ko matutulog sa kwarto ng tatay ko. May hierarchy pa rin sila. Ibang klase yung tatay mo, humawak. Nadala pa ng tatay ko yung isang babae niya sa bahay namin na pinakilalang kasambahay. Totoo ba? Oo! Ibang klase, ano? Ibang klase. Nung nalalaman ko na lang to, after the story na lang. O ano naman yung kapatid mo sa labas sa kapangalan mo pa? May kapatid ako sa labas na dalawa, yung isa babae, isa lalaki, pinatira sa amin. At pinag-aral pa. Kapangalan ko isa. Siyempre, medyo honor student ako sa elementary. Pero ano yung public school yun? Siyempre, chika-chika. Inaalam ko ba't kami magkapangalan. Halos magkasing edad kami. So, ibig sabihin, isang taon lang kami ginawa. Mga ganon. Tapos pinangalan pa. So, siraulo talaga yung tatay ko dahil... Oo, ibang klase. Tapos ang ginawa namin, pinag-aral namin. Iba kasi yung trato namin eh. In fact, yung kapatid ko na yun sa labas, kung tawagin, dinala pa ng ate ko sa Davao para pagpatuloy sa pag-aaral. So, ayun naman lang nangyari doon. Ayan. So, pero bata pa lang si Alex, komedyante na, napapatawa niya yung mga kaklase. Right? So, doon nabuo talaga yung doon nabuo yung pagiging komedyante mo talaga sa entablado. Doon, kasi pumasok ako sa... di ba, sabi ko nga kanina, umaangat-angat na yung buhay namin dahil nagja-Japan na yung ate ko. So, siyempre, mga gamit namin, medyo Japan, 110 yun, may mga Transformers. Tapos ang pinag-aral na rin ako sa high school, San Sebastian. Exclusive yun dati. Kaya lang, dahil nagsugal nga, may sugal kami, nawala yung pera, kaya lumipat ako sa Arellano para tapusin yung 4th year ko. Doon sa Arellano, kasi tumigil ako isang taon, medyo matanda ako sa mga classmate ko. Ang ginawa ko, ako yung naging campaign manager nila doon sa isang student council. Okay. Big Kiss ang pangalan. Bawat isa gabay sa kinabukasan ng isang samahan. Ako gumawa noon, Big Kiss. Ang haba. Ako nagkampanya, landslide kami nanalo. Wow. Ang posisyon ko noon, Sergeant at Arms. Okay. So yun, napapatawa ko yung classmate ko doon. Pero remember, transfer ako. Ang pasok ko nung nag-transfer ako, Section 4, madam. Panghapon, ang classmate ko, pag Section 4 panghapon, ando doon yung mga siraulo. Sumama ako sa mga tambayan nila, nagkukwento ko para mapatawa sila. Para mahuli ko yung loob. So naging ligtas ako doon. Kasi may mga ritual doon na pag bagong salta ka, pag titripan ka, gulpi ka. Ay, sos. So hindi ako nagulpi. Tapos nang nalipat ako sa Section 1, the same month, yon, meron akong tropang mga siraulo, may tropa pa akong matatalino. Ayun. At panalo, landslide. Panalo. Lahat ng kinampanya mo. Ang ginagaya ko noon, si Vic Soto, si Ernie Barong, may biyak, ang barong na may biyak sa likod. Yun ang pangampanya ko noon. Nakaligtas sa akin, kinukwento ko to, totoong storya to. Sa Sangandaan, mau-hold up ako. Bilang may sumigaw sa looban, wag mong hold upin yan, si Ernie Barong yan. So hindi ako in-hold up. Totoo ba yan? Linigtas ako sa Sangandaan sa letre. Wow. Nakatutok na yung balisong sa akin. Galing ako sa ate ko sa Makati. May pera akong binigay. Buti na lang hindi nakuha kasi kailangan ko yung pera na yun. Wow. Nailigtas ako doon. At hindi lang isang beses na iligtas ng kanyang komedya ang kanyang buhay. Sa totoo lang, sinagip ng komedya ang buong buhay ni Alex. Tama? Tama. Ayan na ang simula ng pagpasok niya sa mundo ng komedya. The Making of Alex Calleja, susunod na yan. O eto na, kung hindi ba naman talaga siya madiskarte sa buhay, para-paraan lang yan. Biro mo ang isang walang kapera-pera ay nakakilala ng isang assumptionista. At doon na nagsimula ang kanyang inspirasyon. Paano niya naman pinag-cruise ang inyong landas, isang mahirap at isang mayaman, na naging girlfriend mo pa? So, nung tumatambay tayo na ako sa Malabon, graduate ako ng high school. Sabi ko, high school na lang ako. Tumakbo ako sa Makati. Andun yung ate ko. So, titira na naman ako sa kapatid ko na may Bayaw. Siyempre Bayaw, may pamangkin ako. Kasi edad ko kasi yung ate ko na yun is 22 years ang tanda sa akin. So may pamangkin ako ng mga kasi edad ko. Ando doon ako para magtrabaho ng mga mga construction, helper sa isang trip shop. Hanggang minsan nagsusuklay ako sa sala, may electric fan. Mahaba pa buko ng parang kimpi. Dumarating yung pamangkin ko kasama yung may classmate. Pagtingin ko, slow mo. Slow mo talaga yung lakad. Okay. Tapos gumaganon yung buko, tapos moment na moment.
Hindi ko alam dahil The movie in his mind. Oo, sa utak ko lang. Pero may electric fan, kaya ang ganda eh. Ang ganda ng dating eh. Yun, taga-Assumption. Social yung Assumption, mayaman doon, di ba? Sosyal. Pumatol sa akin dahil nagpunta kami sa Baguio. O paano mo nga siya napasagot? Kaya ito nga sa Baguio, nag-disco kami doon sa Spirit Disco. May Spirit Disco. I know that disco. Habang tumutugtog yung yung 100% pure love. 100% pure love. Tapos napainom ko ng konti, nabukahan. Yun, nadali. Totoo ba? Oo, pagbalik, nawala sa isip ko na mahirap lang ako. Mayaman siya. Pagdalaw ko sa bahay, kimpi pa yung buko nun. Sabi sa nanay, mukha akong adik. No, medyo... Bakit? Di ka naman balbasarado. Hindi, medyo siguro, dahil inom ako ng inom nun, medyo yung mukha ko talaga, aminado naman ako nung nakikita ko nga yung mukha ko ngayon, mukha nga talaga akong adik. Okay. So naging di yung relasyon namin, nabuntis ko yung asawa ko. Nung namanhikan kami, hindi pumayag. Yung tatay, syempre, general yun. Sabi niya, General ang tatay. Two-star general. Ang swerte mo rin. Tapos? Hindi kami pinakasal, pero inimbestigahan ako. Pinadala na ako ng mga military sa tapat ng bahay namin sa Potasio Pasay. Hinahunting ako. Tinakot ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, hindi ako natatakot. Papabarangay ko kayo. Sabi ko na, military yan. Ano pupunta dito, tanod? May mga baril niya, tapos tanod. Mag-aatrasan yung tanod dyan. Ang katapat lang, sandok at saka batuta. Sabi ko, tapos atras. RPG ang katapat. Pero eventually, pinadala yung asawa ko sa Bacolod, nagkaroon ng aneurysm yung mother-in-law ko. Mother-in-law na tawag ko ngayon, ha? Pero dati, nagka-aneurysm. Nung inoperahan, nagpapasalamat ako sa doktor, may naggalawata sa utak. Pagkagaling, tawagin mo na si Alex. Habang nasa operahan, medyo kinabahan ako kasi kung namatay yung mother-in-law ko, lalo kong ang huntingin dahil na-stress eh. Papakasal ko kayo. Buntis na asawa ko ha. Pag nag-graduate ka. So, nag-aral ako ng 2-year course para mabilis na. Pero buntis na. Dumadalaw ako sa asawa ko na buntis na. Hindi kami pinagtatabi. Pinakasal kami ng October 1996 sa West. Hindi kami pinagtatabi dahil ang gusto ng nanay ko, religious sila, dapat ikasal kayo sa simbahan para may bas-bas. So isang 1996 kayo pinakasal sa West, kailangan kong tapusin yung pag-aaral ko. 1 year pa, pag-graduate ko ng 1997, 2-year course, di ko sinasabi, kunyari, 2 year, basta graduate po ako, pinakasal kami sa simbahan. Doon kami pinagsama sa bahay nila. Ibig mo sabihin, nanganak na yung asawa mo, hindi mo pa rin katabi? Hindi. Wow. Oo, dumadalaw-dalaw lang ako. Nagtatrabaho ako nun sa Carl's Jr. Hanggang sa, ang swerte ko kasi, yung kaibigan ko, nagsabi sa akin, mag-apply ka dyan sa may Citibank, may SGS. Walang sinabing paliwanag, takbo naman ako, may resume ako. Pagdating ko doon, may mga grupo ng mga nag-e-exam. So, upo lang ako, exam ako, tapos may mga speed test ang tawag kasi data processing officer. Napili kaming dalawa, pero sabi nung nagpa-HR, nawawala yung resume mo. Hindi nila alam, hindi pa ako nagpapasa ng resume. Second step yung napuntahan ko. Yung first step, iiwan mo yung resume para tawagan ka. Makikita nilang undergrad ako. Hindi pwedeng undergrad, pero tinanggap ako. Kasi pumasa ako sa lahat eh. Ang ginawa lang, ni night shift lang ako. Pero after 2 months, nilagay ako sa day shift. Pero napropromote ako ng every year hanggang sa pangatlong promotion ko bilang pursuing officer. Hindi na pwedeng undergrad kasi hawak ko na 3 graduate. Nag-decide na yung manager ko pag-aralin ako ng 4 years sa AMA Computer College as computer science. Eh, sipag din pala yun. Sinisip Hindi lang yan basta komedya, sipag din. Pero may boka. Pero wala akong idea ng stand-up ang ginagawa ko. Akala ang tawag ko lang, funny hosting. Okay. So, ang aking background talaga, kaya ako medyo maayos mag-stand-up, medyo malinis. Kasi mandated ako ng HR. Na pagkabastos ako, memo o tanggal sa trabaho. Kaya maingat ako magpatawa. Ayun. So, ayun ang dala ko hanggang sa makagraduate ako. At eventually, nag-resign ako doon. Okay. Para magturo. Nang? Computer science. Sa AMA, kung saan ako graduate, remember, 1992, sabi ko, high school graduate na ako, masaya na ako. Na-graduate ako ng 1999 ng college. Nagturo ako sa AMA Computer College kasi doon ako graduate ng 4 years. Kailangan sa pagtuturo ng masters. Graduate ako ng masters ng 2004.
Wow. ng computer science. Nakapag-masters pa pala ito. Hindi halata, ano? Oo. Na may masteral degree siya. Mukha lang akong tanga, pero matalino din. Oo, hindi pala ito magugutom. Yun, so dahil sa pagtuturo naman, naging funny teacher naman ako. Okay. Paborito ko ng mga estudyante. Lagi may comedy ako, kaya sikat. Ako host ng mga liga, ako host ng mga program. Lagi ako may hosting na sa tingin ko, doon yung nagbibigay sa akin ng edge. Ang tawag nga daw sa'yo, comedy teacher. Comedy teacher. Oo. Nagpapa-enroll sa akin ang taas ng numbers of enrollees sa section ko because may mga patawa ko habang nagtuturo. Hanggang eventually nag-Accenture ako. Okay. Ano naman ang nangyari sa Accenture? Pumasok ako sa Accenture. Call center yan, no? Oo, IT programmer ako doon. IT programmer. Tapos, ganoon din ang pattern ko. Naging host din ako ng mga shows doon. Naging ka-close ko yung mga boys thing. And 4 na beses ako na-promote doon. I don't think hindi dahil sa skills alone because I have the ability to sell myself. Ayun. Mahalagang bagay yung mga rapport sa mga syempre. events, yung mga inom-inom, mga gano'n, tapos kwento. Oo, kasi ano yan eh. Alam mo naman ng Pilipino sa pakisama. Yes, Hindi ba? Nadadaan aminado sa ako doon. pakisama. Dadaan ko sa boka yung mga So, ginagawa. paano ka napunta sa mainstream live performance? Ayun nga, dahil din sa Accenture na nagbigay ng, sa akin, ng workshop, nagbuo kami yung nagpapa-workshop, bumuo kami ng isang grupo na nagsimula ng stand-up comedy sa Metro Manila. Okay. So, ang pinunta namin mga bars para mag-sample, yung mga maliliit na bars sa Ortigas. Ang una naming bar, Cafe Agogo. Doon kami nag-show nang walang taong naikinig. No. Yeah. And okay lang. Okay lang kasi tiisan kami noon eh. Meron tao minsan matutuwa ko yung pala nag-meeting lang. Makaka-istorbo. So, nagsimula kami 3 lang nanonood. Oo. 2000. Pero ano yun, at least practice. Practice talaga, 2008. Oo. Pero teka muna, ano yung nagsabi sa'yo na, o sige, titigilan ko na ang corporate. Mag-aano na ako, magaling ako magpatawa, baka pwedeng ito ang maging profesyon ko. Uy, malaking talon yun, ha? Oo. Ano ang nagsabi sa'yo nun? Nakakuha ko sa ABS-CBN, na-discover ako. Tapos ang unang show ko, nag-show agad ako, TV show. Ang nagsabi sa akin na pwede to, calculated risk to. Yung sweldo, pera ako, sweldo versus nakukuha ko nun sa showbiz, inintay ko mag-triple. Ang alin? Ang sweldo ko, halimbawa sa Accenture, sumasweldo ako ng certain amount. Sabi ko, pag nakuha ko ng 3 beses sa showbiz, tigil ako sa Accenture. Nakuha ko siya ng 3 times. Doon ako nag-resign. So, pero alam mo rin na kaya mo rin palang magsulat ng komedya. Kasi do original jokes eh. Original joke. Ang kagandahan doon sa nag-experience ko, madam, ang dala-dala ko ngayon sa showbiz is the, ang tawag doon discipline. Tsaka yung dadaanan mo yung pagiging isang writer, naging writer siya sa Going Bulilit ng ABS-CBN at naging DJ ka pa pala MOR. ng MOR. Ikaw pala si Daddy Lex. Daddy Alex, Daddy Alex. Okay. At naging head writer ng Umagang Kay Ganda. Yes, sa news na. At naging writer din siya ng Showtime. Yun, No? sunod-sunod yun. Wow. Writer, tapos writer ng mga sitcom, Toda Max. Oo. Yung Funny Ka Pare Ko, head writer na ako noon. Tapos yun ang naging career ko Nakapag-direct ka na rin daw ng pelikula? sa Regal Films, sa Papa Pogi. Basta comedy ang core ko. Boka din yun. Kasi kakasama ko kay Bong Navarro sa mga pelikula. Tapos minsan nakikialam ako sa set. Kasi si Bong nagtatanong-tanong ng mga Nakita ni Rosel Monteverde, yung anak ni Mother Lily. Gusto mo mag-direct? Ayun ang karir ko. Dahil mahilig ako mag-chika-chika, gano'n. Gusto mag-direct? Sige, nag-direct ako ng isang pelikula. Totoo ba? Ganun lang yon. Ganun lang. Parang parang bumabawi ang buhay sa'yo. Parang gano'n na nangyari siguro. Oo, by that time, no? Oo. At iisipin mo, tuloy-tuloy na yon, pero hindi ganun ang buhay, Akala mo tuloy-tuloy na, biglang lagapak ka na naman. O eto na ang mga hugot sa buhay ni Alex. Hindi palaging glitz and glamour ang showbiz, no? 'Di ba? Kasi may pinagdaanan pala siyang nakapagpabago ng buhay niya. Wow, nagbago ka na pala yung lagay na yan. Hindi, may... Nagbago na ako nito, pero mas yung tinatawag na demon of our family, yung sugal. Yung sugal. Ay, wag muna magkwento, sandali lang. Here comes Alex 2.0 sa aming pagbabalik. Karamihan po sa ating mga nakakausap dito sa ating programa, talagang ang nakikita ninyo lahat maganda. Siyempre sa harap ng camera. Pero marami po sa ating lahat, kasama po kami doon, ang mayroon ding mga hugot at mga struggle na magandang pag-usapan yung pinagdaanan mo, Alex. Marami sa atin,
nababalisa, lalo na at a certain age, kung minsan maaga, 20s pa lang, 30s, 40s, 50s, nagkakaroon pagkabalisa, nervyos na hindi mo malaman saan ang gagaling, panic attack na pala ang tawag doon. Nangyari din ito sa'yo. Oo. So ang tanong, nasira ba talaga ang ulo minsan ni Alex Calleja? Ano ba? Pinasok ka ba sa Mandaluyong? Hindi naman. Hindi naman. Nung nakatira ako sa in-laws ko, maganda yung buhay ko eh. Pero, ang hindi ko alam, kasi mayaman nga sila eh. Natutulog ako sa amin sa bahay namin dati sa tabi ng balkonahe. Wala akong, kasi nakikita ako sa ate ko, natutulog ko, pero ang sarap ng tulog ko. May tricycle, wala akong pakialam, may nag-aaway sa labas, wala akong pakialam. This time, aircon. Dating bahay ni Fabian Ber. Wow. Ang kwarto namin, aircon. Pero deep inside pala, may nangyayari sa utak ko na guilt. And, Kasi yung pamilya mo, mahirap pa oo, rin. kasi isa sa mga nakita kong namin, pag nagpupunta doon ng mga kapatid ko, in-laws ko, dahil mayaman sila, gated, hindi sila nakakapasok. Ako lumalabas doon sa gate. Pag nagbibigay ako ng pera sa kanila, kasi ako yung nagtatrabaho may trabaho ako noon teacher ako noon, nagbibigay ako ng pera, yung mental picture pala noon, na-absorb ko subconsciously. Na pagdating ko sa bahay, paghiga ko sa malamig na kwartong masarap ang pagkain ko, naiisip ko yung mga kapatid ko, nanay ko, na matanda. Bakit sila hindi nakakapasok sa bahay nyo? Hindi kasi pag dumadalaw sila, nahiya sila eh. Nahihiya? Kasi kaysa naman mag-bis, siyempre hindi naman bawal. Hindi bawal. Kaya lang kailangan may pagka-coach, maglalakad ka doon sa gate. Eh dito, konting lakad lang, abot ko yung gate, abutan lang ng pera. Yung pala subconscious din na nagkakaroon ako ng problema sa mental health. Plus, siyempre may anak ako noon. Pero ang nasusunod doon, yung father-in-law ko, nakatira ako sa in-laws ko eh. So, lahat ng say ko, wala akong say kasi sa anak ko noon. Kala ko hindi ko pinapansin, komedyante ako eh. Yung pala, one day, kumakain ako, bigla ako nabilaukan. Na hindi naman nabilaukan. Paglabas ko, umikot-ikot ako doon sa may sasakyan. Ikot na ako na ikot, panic attack. Mula noon, hindi na ako makatulog. Hanggang sa isang araw, hindi ako nakatulog. Pumikit ako ng alas 8 ng gabi. Alas 6 na umaga, buhay na buhay ang isip ko. Eh, teacher ako eh. Nakakaroon ako ng mga, habang nagtuturo ako, nakakarinig ako maingay. Tapos, alas 5 ng gabi, parang ang dilim na. Pagpauwi na ako sa bahay, may mga puno ko sa tingin ko, parang ang lungkot. Sabi ko, 2003 to wala pang awareness sa mga ganyan, mental health. Nagpadala ako sa psychiatrist, na-diagnose ako ng clinical depression. Clinical depression. Oo. Medyo hindi ko matanggap eh. Pero, remember, pinapaliwanag ko kanina, makaramihan sa mga komedyante na-absorb nila yung feelings at nagiging nakakatawa lang. Yung mga kinukwento ko, naging joke na yun, pero ito yung original na source nun. Na, mayaman ng pamilya, tatay ko, father-in-law ko, general, 2003, umuulit ang mental health. 2005, umatake na naman siya. Balik ako sa 6 months. 2008, umatake na naman siya. Anong trigger? Nung pinanganak yung bunso ko, na-trigger ako kasi sabi ko, bata to, parang na-trigger ako sa future. Mga ganon. Gumamot. Pero matagal ako, nung pumasok ako sa show business, matagal akong, 2019 ang huli kong atake. Ayun. It was triggered by, not pandemic, but by being too busy at health reason raw. Oo. Kaya panic attack. Pero Feeling mo may sakit ka sa sobrang... parang ganon na nangyari. Pero ironically, nung pandemic, wala akong atake. Kaya weird talaga siya. Pero ngayon, free, wala talaga for 6 years. Wow! So, yun na naman. Challenge galing. lang. Anong sikreto, tingin mo? Um, Na wala ka ng gamot, wala ka ng mental issues? Natanggap ko na yung happiness is not yung yung pangarap mo yung happiness. Dapat yung happiness yung ngayon. Halimbawa, sinasabi ko, mayaman ako ngayon, relative sa dati ko. Yes. Hindi ko kukumpara yung yaman ko sa isang mayaman. Sa isang pangarap. Maiinis ka lang sa buhay mo, hindi ka masasatisfied. Medyo kalma na ako ngayon. Parang natatanggap. Pinipili ko na yung mga laban ko. Ayun. Yun ang ko sa Alex. Pero dahil din sa habang nagagamot ako, siyempre tinutulungan ko sarili ko mag-cope up. Napasugal ako. Parang sugal ang naging... Ang nag-therapy ko. Therapy. Tapos, nalulung ka? Nalulung ako. Casino yun. Physical kasi. Physical hindi
physical, nagpupunta ako sa, hindi pa ako masyadong sikat noon eh. Ang parang semi-celebrity ako na kilala ako, pero wala silang pakialam. Di na lang mapicturean, bawal ang picture. Kaya makikita mo lang ako sa Facebook. Si Alex, nakita ko yun sa Okada. Si Alex, nakita ako nagsusugal. Okay. Una, nagte-therapy ako doon, pero nalulung ako. Hanggang 2019, milyon ang napatalo ko. Accumulated, pero hanggang isang araw, na-realize ko nga, yung huling atake ko sa clinical depression. Ang natamaan nun, health ko, kasi nagpupuyat ako sa sugal. Puyat ako, tapos umagang kay ganda head writer ako. Wow. Mula, nagto-tape, nagsushooting ako ng Papapogi, pelikula ng Regal Films, nagmamadali ako matapos kasi gusto ko magsugal. Wow. Tapos, pagkatapos ng sugal, alas 4, takbo ko sa ABS-CBN, nakaganyan ako sa umagang kay ganda. Minsan, dahil nga sabi ko ang karir ko, head writer, pinaghuhusa ko, kakatulog ako. Minsan, naghuhusa ko sa ano, tapos, naghuhusa ko dun sa isang segment, matutulog ako sa dressing room ng ng umagang kay ganda para tumakbo sa showtime. Wow. So, health talaga, akala ko nag-suffer ang health ko. Kaya nung naggamot ako, tinigil ko lahat yun. Bisyo, kaya papasok dun sa 2020 na pandemic, natuto ako na walang mapupunta ng sugal. Okay. Nag-suffer yung relationship ko, kasi lagi mait ang ulo ko. Pag talo, mait ang ulo. Pagka may nanalo, walang focus kasi gusto ko agad bumalik. So, ganun ang nangyari sa akin. Na-realize ko na walang papatunguhan siya. Tapos, bilang mo, umaabot ako alas 5 ng madaling araw sa isang table, may pagkain na ako, ino-opera na ako ng kwarto. Grabe. Ganun nakakatindi. Pero may mundo ang sugal na talagang napakasama. Talagang wala ka mapapalang mabuti sa sugal. Wala talaga. Doon ko natutunan na pati yung mundo mo, gising ka nga sa umaga pero nasa isip mo, sugal, wala ka ng relationship sa mga pamilya mo. Nakita ko yung pag-deteriorate. Buti na lang kamo, kung tinatawag na cold turkey, yung hindi na kailangan, talagang tigil ako. And, nung tumigil ako isang taon, siguro kung babalikan man ako, pumasok yung pandemic, lalo pa ako napatigil. Kasi wala na siya wala ka ng alisan So, natulungan, in a way, ayoko man maging insensitive. Papasok sa pandemic, 3 milyon ang utang ko. Sa sugal. Nagpagawa pa ako kasi ng bahay. Kasi siguro dahil sa paggawa kong bahay, pa-renovate ako, palagay ako ng mga kung ano-ano. Natakanta yung asawa kong bakit. Hindi niya alam, nag-cope ako sa yung mga sugal. Ang ginagawa ko, gumagastos ako. Hanggang negative 3 million kami papasok sa pandemic. Nag-pandemic, kayo ng problema namin. Wow. Pero, blessing pala yun. Yung pagkatuto ko na yun. Kasi remember 2019 ako nagbago. Kung di ako nagbago ng lifestyle, nagyoyosi ako, umiinom ako, pagpasok sa pandemic, ang hina sana ng katawan ko. Buti nagbago ako ng lifestyle, puyat, sugal, bisyo, na bago. Kaya pagdating ko dun sa pandemic ng sinara, I was at my healthiest. Ayun. Psychologically and physically. At yung mga ginawa ko pala, ay may meaning. Ako ang pinakamaraming wifi nung pumasok yung pandemic. 3 yung wifi ko. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ng asawa ko, ba't 3 yung wifi mo? Isa sa mga anak mo nag-games, isa para sa Netflix natin, at isa para sa yung mga correspondent, sa taas natin. Yung pandemic, kailangan mo malakas na, hindi pagalingan ng artista nun. Kailangan malakas Alex, ang reach. may show kami. Meron ka bang wifi? Meron. Pasok ka ngayon sa project kasi yung kalaban mo, walang wifi. Hello, ako si Alex Calleja. Alam nyo, bilang isang stand-up comedian, nakakakuha ako ng mga jokes sa pag-o-observe sa paligid ko. Yung second floor ko, na pinagawa ko ng walang rason, ay naging studio. Yung pinarenovate kong half court tapos may swimming pool ako sa tabi, may gym ako na hindi ko alam ba't pinalagay. Exercise namin during the pandemic dahil walang labasan. At dahil dun sa ginawa kong studio, may mga online shows ako na kumikita ako online. Ang hirap manligaw nun pag may party line ka. Biro mo, gumagano ka sa liniligawan mo. Alam mo, mahal na mahal ka, kailan mo ba ako sasagutin? Talaga namang totoo ang pag-ibig ko sa'yo. Tapos Doon ka nga yata nakilala talaga Doon talaga ako nakilala nung pandemic sa online. Oo, nung pandemya. At hindi ako mahiyang sabihin para maging inspirasyon. Dahil sa pagtigil ko sa sugal, pagtigil ko sa bisyo, negative 3 million, papasok ng 2020. Paglabas ng 2020, I was positive 10 million. Ayun, wow. Nagbayad ako sa BIR, kaya hindi ako natatakot. Totoo ba? Totoo. 10 milyon sa online Ang lang? turnover. Talaga? Nung last 3 months ng October, November, December, I was doing shows.
laptop, computer. 8 shows ako sa isang araw. Thank you very much, ladies and gentlemen. Hi po! Kumusta po kayo? Mag-rest natin pagkatapos. Thank you very much. Hello po! Tapos may recording pa yon. Meron na akong pakete ng 30 minutes. Pag nagko-conflict. Hindi ako pwede sa oras na yan, pero papadalan ko kayo ng recorded. Talaga? Paano ang pagpasok ng pera sa'yo nun? Nagbabayad sila? Nagbabayad Nagbabayad para sa show. Nung pandemic, dahil sa mental health, medyo relate ako. Nagmi-meeting ang mga opisina, alauna, alas 12, lunch nila eh. Pero sa bahay, kanya-kanya. Mag-meeting ng 12 to 1. After 1 ng meeting, ako yung comic relief. To help out with our mental situation right now, here's stand-up comedian Alex Calleja. So wala na tong event. These are ordinary meetings sa office, just providing mental health. Ang kagandahan, Zoom ako eh. Pwede naman tayo mag-online na. So square lang kailangan ko. I don't need music, mic lang, at rinig ako, naka-off lang sila yung basta mag-message lang sila. Hanggang sa minsan, meron akong 300 na taong nanonood sa akin. Iba't ibang kumpanya. So I was able to survive noong 2020 and may 2021 pang turnover, spillover yun. Yun ang... Ayun. So ngayon, mula sa pa-zoom ng kanyang mga programa, nasa Netflix ka na. Ayun. Wow! Teka muna, bago Netflix, yung mga mga solo performances muna niya here and abroad. Talagang zoom na si Alex Calleja. Charan! Nandito kami ngayon sa... big time na talaga siya. Meron na siyang sarili niyang restaurant. Ito yung Meats and Deli. Dito sa Rockwell, The Grove, Pasig. Ayun, Meats and Deli. So, pwede ka rin kumain dito. Yes. Ayan na nga ang mga ulam, nakakagutom. Sample lang yan. Dito, nag-show din ako dito. May show ka rin Every month yan. Siguro once a month, basta Friday or Saturday. Ayun, okay. Pero bago itong kanyang restaurant, ano na una itong restaurant o yung nagkakilala tayo tapos pumasok ka na ng goodwill? May sotga. I'm sorry. Sotga? Ano yung sotga? My son that got away. Ang bagal nyo dun, Habol din pag may time. Ay, nauna yun. Pumasok ka na ng TikToks. Nauna yun. Ito, parang mga 2 years to. Parang sabay, pero nauna ng konti yung plano natin. Right. So, ayun na nga, marami na siya talagang, yung persona ni Alex, talagang lahat na yata ng sulok ng industriya, parang nasuotan mo na, no? Parang alam mo na one-man production team ka na talaga. Oo, talagang nung pinasok ko kasi yung showbiz, hindi lang ako nagtrabaho, kundi nag-aral din ako. Yes. Parang inabsorb ko lahat, hindi lang ako parang tinignan ko yung para matutunan ko yung mga bagay. Writing, directing, head writing, creative consultant, acting, producing. Ginawa ko yun para hindi masayang. Tsaka parang nagbayad ka talaga ng tuition fee mo. Diyan sa lahat ng pinagdaanan mo. At ngayon, napapakinabangan mo, right? Yes, So sa lahat ng mga swerte ni Alex Calleja, meron naman siyang corporate social responsibility. Di ba? So, meron ka namang pay it forward sa mga aspiring stand-up comedians. Yes, Yung grupo ngayon, The Comedy Crew, pinag-workshop ko. At ako yung nagpo-conduct ng workshop. And lahat ng opportunities ko, sinishare ko sa nila. Kasi tama nga yung sabi mo, nagbayad na ako ng aking tuition. Ang ginagawa ko ngayon, relax na lang. And I have to develop new talents. And para ma-develop talaga silang maayos, I need to provide them proper workshop, proper supervision. So, nagpapa-workshop ako. Hindi lang sa mga members ng The Comedy Crew, kundi sa lahat ng mga gusto. Kasi open siya para naman sa gustong, ayaw nga mag-comedian, pero sa trabaho nila, kailangan niya ng speech, kailangan niya matuto ng self-confidence. Yan, tinuturo ko yun. Gusto mo lang maging nakakatawa sa barkada. Gusto mong... Paano ka, may website ba kayo? Meron kami website, alexcalleja.com and thecomedycrew.com. Pwede kayo magpa-sign up doon. Thecomedycrew.com. Ayan. Meron kaming mga open mics. Ano ba? Handa ka na, may 3 minutes ka, punta ka sa open mics namin. Bibigyan kita ng ng stage slot. time. Tapos mag-stand up ka, pag nakita mong gusto mo, balik-balik ka lang hanggang sa makasama ka sa lineup. May pangakong tawa, ha? Oo, dapat may tawa. May pangakong tawa dapat yan. Doon nagsisimula yung
dami ng isang grupo. Pag nakita namin, uy, may potential ka, you wanna do it, parang professionally or sa sideline mo, sige, binibigyan namin yung mga nagtatanong kasi parang, pwede ba, paano ba magsimula dyan? Pwede bang kukulin mo ko sa talent? Hindi ganon. Do the open mic, pag nakita namin pwede ka, then okay. Ayun ang audition mo. Pero lumigid ka na ng buong mundo. Halos, di ba? Dubai, Singapore, US, Australia. Paano yon? Sinong nagpo-produce nun? May mga producers sa ibang bansa ang kumukontak sa akin at sasabihin sa akin, oy, gusto bang mag-perform? Tapos mag-uusap kami siyempre ng mga rates. Tapos mag-uusap kami ng mga kasama doon. Usually kasama dyan, aeroplano, accommodation, bayad, tapos lahat ng domestic na flight namin, sagot nila. Lahat ng gastos doon, sagot nila. Then mag-agree kami sa isang contract price. Ayun. Ang galing naman. Pupunta ka na lang doon. Hindi Okay, ka nasasakit ng ulo. Hindi na, pupunta na lang ako doon. Kaya ka pala parating absent. So, Absent. Pag magka-taping tayo, hindi pwede si Alex kasi may show. Hindi ba? Aminin. Birang-bir. Pag makakalusot lang. Hindi ba? Pero teka muna, ano ang sikreto ng isang matagumpay na stand-up comedian? Yung hindi na-trouble. Maraming stand-up comedian na-trouble, ha? Yung talagang nababan, nahahabla, nambabastos ng mga audience. Ano ang para sa'yo ang disiplinang yon? Sa panahon ngayon, lalo na ng after pandemic where mental health is important, hindi muna ako nagte-trigger ng mga topic na alam kong imbis na makatawa yung tao, mag-iisip pa ng kung ano-ano. Sabi nila, ang comedy daw dapat mag-express ka raw ng isang idea. Ako ang nasa isip ko, magpapatawa lang muna ako. Hindi pa ako Dave Chappelle level na pwede nang magsabi ng kung ano-ano. At iwas ako salaga sa topic na alam kong mahati yung kwarto. Ang gusto ko muna, statistically, ang taas ng chance ang matawa yung tao. Ayun. Naliligaw pa rin ako ngayon, madam. Hindi pa rin ako sa puntong, you're watching me now, I can say anything. Ayokong pumunta doon kasi delikado maraming, imbis na nakakatawa, nagiging toxic. So, doon ako, tawa lang muna ako. I think comedy should make you laugh, period, di ba? If you want to make a difference, magpolitiko ka na lang. Di ba? Parang ganon. So, pero ang stand-up comedy sa Pilipinas ngayon, parang buhay, ano? Buhay. Parang buhay siya. Bakit sa palagay mo? Parang sabik yung mga tao magkumpulan ulit pagkatapos na makulob sa loob ng bahay? Tapos gusto nilang tumawa. Kaya nga pasok yung tanong mo sa akin kanina kasi gusto lang nilang tumawa. Kaya ngayon naglalabasan sila. Hindi na naman comedy, entertainment in general. Kaya marami mga sumulpot ng mga improv, drag queens, mga banda. So, buhay talaga because gustong mag-enjoy ng tao. Right. Tsaka iba yung iba yung comedian na nabuhay lang, pinanganak at nandun sila sa Zoom o kaya online. Iba yung live. Iba yung live. Iba yung live. Kumbaga yung galing at skill nung live performer doon sa nasa online. Mga ad-lib na hindi na mauulit, mga usap sa audience na hindi na mauulit. So, yun ang mga ikaiba ng live. Sa lahat ng mga pinuntahan mong mga bansa, anong favorite mo? Ano ang pinaka-paborito mong performance? Meron bang ganon? Natuwa ako sa Australia. Kasi nakita ko yung pride ng Pinoy. Ano yung pride ng Pinoy? Sa mga pinupunta nating iba, ang Hong Kong, parang akala mo lagi, pag na-associate ang Pinoy sa domestic helper, sa Middle East, war. Doon sa Australia, nakita ko yung Pinoy na may pride na hindi kami dito nagtatrabaho, kami mahalagang parte ng lipunan. We're contributor of ang position nila is oil drillers. We're engineers. So may pride sila. Kaya pag pinatawa mo sila, natatawa talaga sila doon sa mga jokes. At na-appreciate ko yung yung pagsabi, Alex, you make me happy kasi busy kami dito sa trabaho. Yung pride nila sa ginagawa nila. Iyon, yung Australia. Pero doon naman sa US, yung tumawa at umiyak. Unang dating ko sa LA, saan ako dinala? Sa Filipino food. Kasi pag umiyak siya dahil naalala niya yung buhay niya sa Pilipinas, yung na-miss niya because hindi na pa siya umuwi. Yung mga kinukwento ko about jeep, about boo, sabi niya, salamat sa pagdala sa amin. Kaya dalawa yun Yung mga matagal na hindi nakaka-uwi, nakakatuwang pa tawanin kasi tawa-iyak. Correct. O ano naman ang inspirasyon? Paano ka naman nag-landing ng Netflix, hindi ka na maabot? Meron po siyang Netflix
special. Oo, sa February 7. Tamang panahon. Tamang panahon ang title. Oo. Parang tamang-tama, no? Ang tamang panahon ay mahalagang title sa akin kasi, ito, may bala. Nung showtime, Magkwento ka lang, kakain ako. Okay. nung showtime, madam, ang tumalo sa amin sa ratings ay ang Aldab. Okay. At doon kami naging talagang napalaban ng showtime. Oh. At ang kanilang hashtag ay tamang panahon. Aba. Sabi ko, okay. ayun talaga pero ayun talaga nagpatuto sa akin. So, sabi ko, balang araw yung tamang panahon, mapapakinabangan ko yan. Okay. Ano naman ang meron dito sa show ng Netflix na kakaiba? Ito, yung tamang panahon kasi, parang kaya ako sinabi yan, dahil ito siguro yung tamang panahon para magpakita na ako sa mas maraming target audience. Kasi, let's face it, kahit na marami akong mga napag-performan, it's a small market pa yung nare-reach ko. And I believe Netflix will bring me to the larger market. Kaya yung comedy ko dito, as usual, general na naman. Dapat madaling maintindihan, relatable, yung tinatawag na very pangmasa pero medyo may pagka-intellectual na absorb pa rin ng masa dahil marami pinag-usapan dito na simple. Talaga. Pero alam mong napapansin mo, Butong Pakwan. Tungkol Pinag-usapan ko Butong Pakwan. Aba, so Pinoy na Pinoy. Pinoy, Butong Pakwan. Yung latest naman ngayon na gender reveal party, pinag-usapan ko yan. Okay. Pinag-usapan ko yung ating kahiligan sa pag-a-announce ng mga namatay. Yung edad natin, pinagtawanan ko rin ang edad ko, yung mga check-up na medyo tumatanda. Ang daming topics ko na makaka-relate yung mga tao, bata at matanda. So this is Netflix on February 7. 7. Mapapanood na namin. Mapapalood na. Wow. Paano naman kayo makakatulong? Ilang beses kami kailangan manood Halimbawa, para makatulong sa number of views mo? Pag nanood kayo, tapos sabihin nyo kagad sa ibang tao, panoorin mo, ang ganda. O kaya katulugan nyo gabi-gabi. Oo. I-play nyo lang. I-play nyo lang ng i-play maghapon, ha? Oo, sana mag number 1. Oo, sana mag number 1, mag top 10. Para makaulit tayo at mapagbukas din sa mga ibang comedians na gusto mag-Netflix. Tamang panahon. Tamang panahon. Oy, teka muna, anong sikreto para makapag-Netflix? Yung mga gustong mag-Netflix? Mag-meet lang, gawa ka lang ng proposal, tapos may pag-meet ka sa Netflix, ng konkreto dapat yung proposal mo, and then titignan nila kung feasible. And then, bibigyan ka ng pagkakataon. Dalawa kasing bagay yan It's either produce nila or i-produce mo. Okay. Ito, produce ko to So, ito, ikaw nag-produce. Oo, produce ko to. Uy, support naman natin si Alex kasi Yeah. ang sarap ng kanyang salmon na merong itlog. Yan ang specialty. Ang specialty namin isa yan, pero ang paborito ko dito yung adobong puti. Wow. Nakapisan, tapos hindi siya toyo, kaya adobo siyang puti. At yung isa sa amin dito, sinigang. Roast beef sinigang. Kakaiba. Wow. O, hindi sabaw, kundi may gravy na lasang sinigang. Yan. Oo. Ang mga ka-partner ko dito, si Aliana Asisio, which is the daughter of ni Nadia Montenegro and kanyang sister si Ina, plus si Brian Po and Wow. Jay Adeboso. Yan. Everything is good, I have to say. Masarap talaga. Meats and Deli. deli. Yan. Dito sa Rockwell, The Grove. Yan. Ihabol ko lang meron din ako Singapore. Babalik ako Singapore sa Wow. katari ko na. February. Ayaw nga. Oo. Pupunta ka pala ng Singapore. Na-sold out kasi yung last year sa tulong, of course, ng programang... Yeah. Of course. Panayang plug natin sa kanya. So, babalik ka ng Singapore. But you came from Singapore already. Last year, July 29 last year, na-sold out yun. Okay. Ngayon, theater show na naman, pero Valentine's this time. Pag-uusapan naman namin ng mga nakakatawang kwento ng pag-ibig. Ay, nakakatuwa. Yan, February 16. Oy, nangungulila ang mga taga-Pilipinas. Pebrero, wala ka dito. February Agawan yan 7 naman. agawan. Oo, pumila kayo. Oo, pero may hotel show naman ako niyan. Correct. February 14 bago umalis. Ayun. Ang ko, active ko, no? Sobrang Kanina active. ko mana, edi sa'yo. Parang walang pamilya. Pero meron kang pamilya. So, ano mo naman, nababalanse mo. Oo. Kasi you're busier now more than ever. Ano sinasabi ng asawa mo at mga anak mo? Ang sinasabi kong mahalaga, para sa atin ito, pwede tayo magsama-sama sa isang bahay na walang pera. O minsan magtatrabaho, di ba? Para magkaroon tayo ng pera. Tama nga naman Di yun. ba? Para nag-aaral ang anak mo, para natin napatayo itong bahay na to. Sabi ko sa kanya, ang isipin mo na lang, pag andi dito ako, napakaswerte mo, katabi mo ako sa kama, nakakatawang tao. Minsan nga dapat nagpapapicture ka sa akin. Dapat ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos at na
akong napangasawa mo. So, hindi naman siya humihingi ng autograph sa'yo yung asawa mo? Minsan lang, pero hindi kami close eh. I love you, joke I lang. love you. Okay, maraming salamat. Alex Calleja, ang sarap ng pagkain dito. You're on a roll, man. Yeah. You're on a roll, bro. Make the Philippines proud. Ayan. Maraming salamat. Netflix, Maraming salamat, madam. Of course. Alam ko, hindi to alam ng iba, pero 2021 nagsisimula na tayong mag-usap-usap sa Zoom at alas 2 ng hapon, Yes. kung saan lahat ay natutulog sa hapon, tayo nag-uusap na dalawa Correct. sa mga plano sa buhay na ngayon ay nagmamaterialize. Correct. So, congratulations, Alex. Please watch his Netflix show, Tamang Panahon, February 7. February 7. And Singapore, February 16. February 16 in Singapore, Yeah. Kita Kits. Okay, kainan na. Ang Yes. dami na nating daldal. Masarap ito. Ang sarap nito. Tsaka ito naman, masarap din. Parang Ano naman mozzarella. Ito, Wagyu cubes. Yeah. It's really good. Gamitin ko lang yung word na surreal. Nef, surreal. Surreal kasi syempre, dati pinapanood mo na si Corina, tapos although nag-uusap-usap kami, off-cam, pero pagka ini-interview ka niya, lumalabas talaga yung alam mo na, mapapakwento ka talaga eh. So, may mga nakwento rin ako na nagulat ako ba't nakwento ko. Ang galing niya doon. Dapat kwento ko pala na para magulat siya na nagbebenta pa ako ng pack lunch. During, ng artista na ako dyan sa may bandang sa Eastwood. Kaya may dala akong pack lunch para nagtatrabaho ako noon eh. So nagbebenta ako ng mga pack lunch na may pagkain kanin, minudo, mga ganun. Dinadala ko sa kabilang building. Kaya pala nag-orderan sa akin para magpa-picture. Ang favorite part ko sa interview namin, yung napag-usapan namin yung mental health. Kasi usually, hindi ko na ikwento yun. At gusto kong pag-usapan yun para yung mga tao maramdaman nila na hindi ka nag-iisa. At kahit isang komedyante, pwede rin nga dumaan sa isang problema sa parang sa mental health nga. Kaya yun, buti na lang napag-usapan namin yun.